Morning, morning mga mare! So for today's video, I want to take you guys with me as I pack for our Japan trip. Alam niyo naman, we will be traveling with Franco and traveling with a kid, hindi lang weather yung paghahandaan natin but also lahat ng kailangan natin for our kids and also kung paano mapapadali yung buhay natin while traveling with our kids. So it's much more complex than traveling alone or just traveling as an adult. So for today's video, we are going to tackle about Japan essentials, my toddler's essential, my packing essentials, my medicine kit, and everything tech that we bring whenever we travel. So i-share ko din yan sa inyo through this vlog. First one is this passport holder. Since we are traveling as a family, gusto ko yung mga passport namin nasa iisang lagayan. And this passport holder from Bash Manila, kasya dyan 3 passport. Tapos meron din siyang card slot and kasya rin maglagay ng cash dito. So while you're in the airport, lahat ng kailangan mo andito na sa lagayan na to. Next one is my handy-dandy coin purse. So sa Japan, cash is king pa rin talaga. Though in-implement na nila yung mga cashless payment, pag bibisita kayo ng medyo probinsya na area, cash is king pa rin talaga and masusuklian ka ng maraming barya. So, magandang meron kayong coin purse. This one is from Bash. Meron siya ditong ganitong hook. Pwede mo isabit sa labas ng bag mo para easy access ka sa wallet mo. Also, meron din siyang mga partition sa loob. Okay? Ayan. Coin purse. Next one, maganda rin kung meron kang dalang eco bag, humanap ka lang ng kahit ano dyan sa bahay mo na pwede mong i-fold ng maliit katulad nito. Every time mamimili ka sa convenience store, may bayad yung plastic nila. So it's so much better if you have your handy-dandy eco bag. Sobrang hirap din humanap ng basurahan sa Japan. So kung meron kayong ganito, at least hindi kailangan magkalat ng mga basura nyo sa bag nyo. Dito nyo na lang siya ilagay. Next one is a simple and small umbrella. Madalas nakakalimutan to, but with the weather sa Japan na minsan pa iba-iba talaga siya, it's really important na meron kayong handy-dandy umbrella na kasya lang sa maliit na bag ninyo para just in case, meron na kayong payong. Of course, power bank, self-explanatory na yan. These are the power banks that I use. This one is from AuraShare. 10,000 milliampere na to. And meron na siyang Type-C and lightning cable. So, compatible siya sa mga madalas na gadgets na dala namin. And this one also is from AuraShare. Ito yung wireless na siya. So, if I'm filming pero I need battery, tapos low bat na talaga ako, ito yung ginagamit ko. Plus, meron din siyang stand. So, just in case, low-bat na ako, tapos si Franco nanonood, ganyan, eto na yung ginagamit ko kasi, ayan, dual purpose na siya. This one is from Anchor, taon ko na siyang ginagamit. It's compact and siguro mga 3 full charge yung nagagawa ko dito. Meron siyang Type-C and meron din siyang USB-C. Next one is this multi-purpose extension. Meron siyang USB-C, meron siyang Type-C, tapos meron siyang 1, 2, 3, 3 saksakan. When you're traveling, minsan hindi na natin naiisip to, pero diba kapag mag-charge tayo, kailangan natin ng multiple socket, and sometimes we want to use our phone while we're lying on the bed, nagpapahinga, and madalas hindi abot ng saksakan yung kama natin. So, lagi akong may dalang extension. Next one is my mini tripod. I love this tripod kasi maliit lang siya and it comes with this hook na pwede mo lang siya isabit sa labas ng bag mo. Plus, pwede kang mag-film ng portrait, pwede rin ng landscape, and may kasama din siyang remote control. O, diba? Bongga. Ang liit niya, pero ang dami niyang function. Not just in Japan, but I always bring my handy-dandy weighing scale. So we make sure that each of our luggage meets the weight limit para hindi kami magkaroon ng problema. Hindi kami maging tipo ng Pilipino na nakikipag-diskusyon sa airline, sa ibang bansa, na ipipilit yung mga kagustuhan natin, diba? Ayaw natin maging ganun. So it's better to have your own weighing scale. The last but not the least is stroller. Si Franco 4 years old na siya. Naglalakad naman na siya. Pero at his age, meron pa rin mga times na bigla siyang magnanap, bigla siyang mapapagod, na ayaw niya nang maglakad. May mga ganong topak pa. And kami naman, ayaw naman naming magbuhat, no? More than Franco's comfort, for our comfort na rin mga parents, nag-rent kami ng stroller. And I think the best travel stroller there is Baby Zan Yoyo. So may kamahalan siya kung bibili pa kami for the sake of traveling. So, nag-rent na lang ako sa my Travels Essential. So if you need to rent one, go ahead and check them out on Instagram. And for this trip, I'm also packing some canned goods kasi sa Japan, everything opens late. So, I want to make sure that Franco eats breakfast on time. So, ayan, inagpake ko na yung mga favorite canned goods niya. When traveling Japan, usually naman accommodation masisikip. So, it's so much better to use top-load luggages. Now, let's talk about weather-appropriate essentials naman. We are traveling to Japan ng autumn season. And it's so important, guys, that before you go to your destination, gather some information. Ask your friends na nandun kung anong weather doon kasi sometimes AccuWeather is not accurate. And so, these are my packing list for this trip.
So, I got heat techs, meron kaming mga scarves, gloves, trench coat, puffer jackets, and then, yung sa pants namin, I make sure na yung makapal yung tela, like denim, and then, long socks. What else? Bonnet. Yun lang naman. So, ngayon, empake ko na tong mga coats namin. These are all fresh from the dry cleaning. I highly suggest that if you have started investing in trench coat, might as well take care of it properly. So, ako, pinadry clean ko siya. Kasi pag dito lang sa bahay, nagkakaroon ng mga himulmol, may mga mansyang hindi natatanggal. Pag nagkamali ka ng paggamit ng bleach, sayang naman. So, ako, pinadry clean ko siya. So, ngayon, empake na natin siya. My clothes are packed. Gumamit ako nitong mga packing cubes from Bagsmart. I got one in pink, pero meron din kami ng color black, which is sobrang tagal na sa amin. 2 years na to sa amin. Gamit na gamit. Kahit na sobrang pinupuno ko siya talaga, tapos kinocompress ko after, walang bahid ng sira yung mga zipper niya. For me, this is the best one in the market. When it comes to price, it's affordable. And then when it comes to quality, it's a 10 out of 10. Packing cubes ng gamit mo. So, for Franco's clothes, ganito ginagawa ko. Yung pantalon niya, tsaka yung pantaas niya, nandyan na. Tapos nirorolyo ko, and then ganyan ko siya ipapack. So, kung mag-uulit naman siya ng pants, 2 top yung nasa loob para alam ko. But at the same time, meron din akong mga pictures nito, just in case makalimutan ko or mapag-rumble-rumble ko siya. Okay. Tapos, ito yung mga socks niya. Ang gagawin ko, nandito yan sa gilid. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, for some, this might be too much, pero for a mom na bahala sa itinerary, tapos magna-navigate pa, of course, magna-drive si daddy. Ayoko nang isipin pa yung mga outfit. Kaya talagang, anyways, regardless, talagang gusto ko organize yung gamit namin when we are traveling. Yung mga outfits niya, eto na yon. Pero syempre, lagi tayong may baong extra. Kahit 1 extra shirt per day, and then 3 extra bottom for the whole stay. Tapos, eto na rin yung mga pajamas niya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sets for our 7-day trip. Spanish style na lang yung ibang gabi. Hindi naman yan masyadong nadudumihan. So, pagkahubad mo, tatago mo sa ilalim ng unan para yun pa ulit yung gagamitin niya after. Ito naman yung heat tech namin for Osaka. Ito yung saktong warm lang, extra warm. Pero ito naman yung heat tech namin para sa Shiragawa and sa Mount Fuji kasi doon super lamig. So, ito yung warmest nila. Ultra warm. So, dapat alam nyo kung ano yung appropriate para dun sa pupuntahan nyo. Meron din siyang bonnet. And syempre, meron din tayong gloves for Franco. Extra hat. So, Osaka, Kyoto, Shiragawa, Mount Fuji. Pagbalik namin ng Kyoto, airport outfit. Kompleto na siya. Now, I'm going to pack this per location. This bag is for Osaka and Kyoto. Okay na siya. This one's his diaper. Siya na. Yan. And then his shoes. Wow! Ang galing na mag-Tetris ni Mama, nako! So, ayun guys, since we are traveling to Japan ng autumn season, meron ako mga baon dito na puffer jacket. Lahat ng puffer jacket namin, ako, kay Daddy, and kay Franco, naka-vacuum seal storage na siya na ganyan. It's so important so that you can save on space. I mean, kung walang ganito, sobrang space consuming yan. Now, let's talk about toiletries. Lahat ng kailangan ng kids nyo, you have to bring it. But for adults, you can skip it kasi usually ng mga hotels sa Japan, they provided and they actually provide good brands. And since we are going there on the cold weather, it's really important that you have your moisturizing skincare for everyone, lip moisturizer, and nail serum for everyone dahil masakit sa kamay ang sobrang lamig. This is my toiletry kit. This is my medicine kit. Etong lalagyan na to, nabili ko lang to from the Orange app. I'll just put the link in the description box below. And then, I make sure na meron kaming gamot sa lahat ng possibilities. So, before this trip, pina-check up ko si Franco sa pedia. Pina-injectionan ko siya ng flu vaccine. And then, nagpa-reseta ako kay doc ng lahat ng travel emergency medicines. Tapos, nakalagay na din doon kung ilang dose yung ibibigay namin kay Franco. So, I highly recommend that you also check with your pedia. Pero, for Franco's medicine kit, meron akong Tempra. Meron kami netong Allerzet. For allergies like sipon para maiwasan maging ubo. In case magkaroon ng ubo, meron naman akong Ascof Lagundi.
Itong Pro-Pan TLC, since we will be in a different city, hindi ko alam kung magiging magana ba si Franco kumain doon. Meron kaming iba't ibang pamahid. Meron akong Vicks, meron akong Manzanilla. I have Ursiflora. I have Mosquito Patch. Meron akong Fever Aid. Meron akong Baong Band-Aid. Itong thermometer niya. And then, yung pangsipsip niya ng sipon na ginagamit pa rin namin ngayon. So, yeah. And then, I have Pseudo Cream para sa kung ano-anong rash, kagat ng lamok, sugat, kahit ano. May cotton bud, suklay, nail cutter niya. Nandito na rin yung mga gamot namin ni Daddy. Meron ako dito for allergic rhinitis, mefenamic acid, just in case may sumakit na kung ano-ano dyan. Decolgen, Fortima, vitamins. May Nightdol din ako. Ito yung melatonin siya. Magbabaon din pala ako ng face mask. So, meron tayo isang balot din dyan. So, that's pretty much it for my medicine kit. We are done with this luggage. So, I ended up putting all of our coats here. Dito yung mga damit, pantalon, scarf, toiletries, underwears, clothes. So, ay, puno na to agad. This is Franco's Essential kapag ka mag-board na kami ng plane. So, let me explain. Ito yung bag na ilalagay ko sa ilalim ng upuan para tuwing may kailangan si Franco, madali ko na lang siyang makukuha. So, dito sa loob, andito yung iPad niya, andito yung water niya, andito yung mga snacks niya, may chips, Pringles, gummies to ease the ear pressure. Ayan, meron yan. Meron ding snacks para sa amin ni Daddy. And dinadamihan ko rin yung baon namin ng mga cupcakes para just in case hindi pa kami kaagad makahanap ng restaurant para makakain. Meron kaming pangtawid ng gutom ni Franco hanggang makaabot kami ng accommodation. Also bringing spoon and fork for Franco just in case na yung restaurant na makainan namin walang kutsara tinidor. So meron siyang sarili niya. Tapos meron pa tong pocket dito sa labas. Dito ko naman ilalagay yung kanyang headphones. Kapag palabas naman na kami ng eroplano, I can easily lagay siya sa luggage kasi meron din siyang ganito. So, here it is. Our second luggage is all packed. So, I just want to show you guys itong nabili kong luggage belt from the Orange app. So, I got this since our last trip to Europe. Alam niyo naman yung nangyari na nagkamali kami ng bit-bit ng maleta. So, this one, I got this for extra, you know, palatandaan. And at the same time, nagpa-embroidery ako ng aming initials. So, custom siya. Para talagang sure na kami, di ba? From afar pa lang, kita na namin na, uy, maleta namin yan. So, ayan, dati I hate stickers sa maleta. I really do hate stickers kasi parang clutter siya. But, now I understand the importance of, you know, the stickers are unique. So, malayo pa lang, you know, etong maleta na to, sa'yo siya. So, yeah, to avoid conflicts when it comes to luggage, hanggat maaari, maglagay kayo ng palatandaan nyo talaga. And yung lock nga pala nito, TSA approved na yan. So, extra security din for your luggage. Dahil kasama namin si Franco, we need both of our hands with extra hands. So, namin mahawakan lahat ng maleta. I got this for convenience. Para kahit si Daddy lang humila nito, carry ako sa stroller. So, alam nyo na yan mga mare, when we're traveling with a toddler, as much as possible, we want both of our hands to be free para umabot sa kanila, hawakan sila para hindi sila mag-roam around. And kung maraming maleta natin, ang hirap nun, diba? That's why I got this luggage elastic straps para mapagdikit-dikit ko siya para kahit si Daddy yung tumulak ng mga maleta, ako kay Franco, okay lang. Secured. Finally guys, tapos na akong mag-empake. So, eto na lahat ng mga dadalhin namin for a 7 days trip. Good for 3 people na yan. So, yung dalawang large na luggage, i-check-in natin yan. Pati yung isang small na luggage, check-in din yan. Isa lang yung luggage namin na bibit-bitin namin sa airplane. And then, tag-isa na kami ng backpack ni Daddy. Yung mga backpacks namin, wala pa yung laman. So, dyan na mapupunta yung mga gadgets namin, mga camera, ganyan. And then, kung may mga last minute kami na nakalimutan, dyan na yan mapupunta kasi all set na talaga yung mga maleta namin. So, I think okay naman kasi si Daddy sa hand carry na luggage, ako sa stroller, and then naka-backpack kami. So, it'll be very convenient for us. O paano? Kita-kita tayo sa Japan. Bye!